We are going to continue our series on The Bible Explains Part 212. Today we're going to continue our new mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled Your Next Season is Coming, Part 9. Let's pray. Let's commit this to the Lord first. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today in your house. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you for these beautiful people who came here today to worship you and to receive your word. Thank you so much also for the beautiful people who are joining us online. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. There is nothing in the world like this. For in your presence, there is fullness of joy. Thank you so much that you have found us in your house today. We commit to you this time, even this learning time, and it is our prayer that everything that will be said and done today, all by your grace, for your glory, we pray, in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Let's give the Lord a good clap of praise. Praise God. Today, we are going to talk about Hannah, the mother of Samuel. In Hebrew, her name literally means grace or favor, derived from Hananiah, which comes from the root word Hanan, meaning grace. Ang pangalan po ni Hannah literally means grace. We are going to talk about the mother of Samuel. Her name is Hannah. Allow me to share with you two things about what happens when grace finds you from the story of Hannah. Number one, grace meets you in your tears. Natagpuan tayo ng biyaya sa ating mga pagluha, sa ating mga pag-iyak, sa mga siphayo at kalumbayan ng buhay. Crying is natural when you feel very, very sad. It is not wrong to cry over difficult times like big problems, failures, or losing a loved one. Remember, even Jesus himself cried over the death of his friend Lazarus. Kaya hindi po masama ang umiyak. Ang pag-iyak ay natural na damdamin ng sinuman. Ito po ay damdaming hindi dapat ikundina ng sinuman. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. The Apostle Paul writes, Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep, meaning those who died, or to grieve like the rest of men who have no hope. It's okay to cry. Sabi ni Apostle Pablo, hindi naman masama ang tumangis, umiyak o magluksa kung kinakailangan. Pero sabi niya, huwag naman katulad ng mga taong walang pag-asa. Ang umiyak ay natural. Pero hindi dapat ito ekspresyon ng kawalan ng pag-asa. Dahil sa totoo lang, kay Kristo, meron tayong buhay na pag-asa. Si Kristo nga mismo ang ating buhay na pag-asa. Merong buhay at buhay na maguli. Buhay na walang hanggan.
Kaya ang tumangis ay natural. Pero ang hindi na tumitigil sa pagtangis ay hindi na po natural. Dahil ang pagtangis o pag-iyak, pwedeng tumagal ng buong magdamag. Pero dumarating din ang magandang umaga. Can you say amen? The Bible says in Psalms 30 verse 5, weeping may last through the night, but joy comes in the morning. God sees, understands, and values our tears. Psalms chapter 56 verse 8. You keep track of all my sorrows. Listen now. You have collected all my tears in your battle. You have recorded each one in your book. Mahalaga sa Diyos ang ating mga pag-iyak. Yung mga magdamag na pag-iyak. Yung po mga suliranin na ating kinakaharap. Problema sa pamilya. Problema sa anak. Problema sa asawa. Problema sa trabaho. Problemang pinansyal. Patong-patong, kabit-kabit at sunod-sunod na mga problema. Na kuminsan hindi ka pa nakakahinga sa problemang kinakaharap mo. May nakaabang na naman na problema. Ito po ay natural sa mundong ginagalawan po natin. Kuminsan, kailangan nga po nating tapik-tapikin ng ating pisngi. Dahil baka akala mo'y nasa langit ka na. Nasa lupa ka pa. At ang lupang ito na ating ginagalawan sa mundo na ito, bat ito ng problema. Minsan, hindi naman tayo ang may gawa ng problema. Kuminsan, gawa ng mga tao na apektuhan lang tayo ng kanilang problema sapagkat kasama natin sila. O kaya kuminsan, ang laki ng epekto sapagkat ang mga taong ito ay konektado sa atin. Mga kapatid, it is okay to cry. Kailangan mo lang po maintindihan ang buong magdamag ay ibinigay sa iyo para umiyak. Pero bukas, may bagong pag-asa. Pag sumikat na ang araw, alam mo, ito'y bagong araw, dakila ang katapatan ng Diyos sa araw na ito. Shout amen! The Bible affirms the fact that great is God's faithfulness, and they are new every morning. Bawat umaga, may bagong patutuo ang katapatan ng Diyos sa atin. No wonder God saw the crying moment of Hannah. Now, let's go inside the story of Hannah. 1 Samuel chapter 1, verse 10. Hannah was in deep sorrow, and she cried bitterly as she prayed to the Lord. Hindi lang po siya nanalangin. Siya'y umiiyak habang nananalangin. Nangyari na po ba yan sa inyo? Na umiiyak kayo sa Panginoon habang kayo'y nananalangin. Nahihirapan nga kayong huminga habang kayo umiiyak at nananalangin. Pero lahat tayo ay dumaan sa mga tagpong ito. Been there, done that. Ika nga nila. Dumadaan tayo sa mga panahon na kung minsan naubusan na nga tayo ng salita, puro luha. At kung minsan naiiwan na lang ang salita, wala na tayong iluha sapagkat parang naubos na ang luha sa mga siphayong ating nararamdaman. But the Bible affirms the fact God sees, God understands, and He values your tears. Hindi po yan lumalagpas sa paningin ng Diyos. Nakikita niya, nararamdaman niya ang iyong nararamdaman. There is a reason why the Bible records
the shortest verse in the Bible, John 11:35, Jesus wept. Umiyak si Jesus. Pinapakita ng tagpo na ito ang humanity ni Jesus. At ipinapakita rin sa atin ng verse na ito na naiintindihan niya ang damdamin ng tao. We cry a lot and we cry so many times. Hindi lang naman po si Hannah ang naitala sa Bibliang umiyak. In fact, David cried many times recorded in the Bible. 1 Samuel chapter 20, umiyak si David na magkahiwalay po sila ng kanyang matalik na kaibigang si Jonathan. He cried and wept. 1 Samuel chapter 30, umiyak si David nang sinalakay po ng mga Amalekites ang kampo nila sa Siklag. Tinangay na bihag ang kanilang mga pamilya at sila'y iniwanang sunog ang kanilang kampo. And making even worse, sinisi ng mga tao si David sa pangyayari na ito. Wala po siyang matagpuan ng lakas. That is why the famous verse in 1 Samuel 30 verse 6, and David encouraged himself in the Lord. 2 Samuel chapter 1, umiyak si David nang mamatay si Saul at si Jonathan sa gitna ng laban sa mga Pilisteo. Naging napakabigat sa damdamin ni David ang pagpanaw ng hari ng Israel at ng kanyang matalik na kaibigang si Jonathan. Psalms 51, umiyak si David nang siya'y magsisi sa kanyang nagawang kasalanang pakikiapid kay Batseba and second-degree murder kay Uriah. Lungkot na lungkot ang kanyang damdamin na natagpuan siya sa kahinaan at nagawa niya ito. At sa kanyang pagsisisi, the Bible says, he wept bitterly. 2 Samuel chapter 12, umiyak si David nang magkasakit at mamatay ang kanyang anak kay Batseba. He wept bitterly when that baby died. 2 Samuel chapter 18, umiyak si David nang ang kanyang paboritong anak na si Absalom, na sabi sa Biblia, kamukhang kamukha ni David, nang ito'y mag-aklas laban sa kanya, at nang ito'y mamatay, nagluksa si David at umiyak ng napakatagal na panahon. Psalms 42, not to mention the many tearful prayers of David in the book of Psalms. And let me show you one. Psalms 42, verse 3. My tears have been my food day and night. Inilalarawan ang patuloy na pag-iyak. Inilalarawan ang matagal na pag-iyak. Araw at gabi. Hindi lang po araw, pati gabi. Araw umiiyak siya. Gabi na, umiiyak pa rin siya. While men say to me all day long, where is your God? Yung mga pag-uusig, mga pagtuya, pag-insulto. Kung kailan ka pa na born again, tsaka nangyari sa iyan. Maigi pa nung nandating religion mo, wala kang ganyang problema. Nung maborn again ka, nagkaroon ka ng ganyang problema. Pagtuya. Kung kailan pa sabi mo, nasa grasya ka, tsaka ka na disgrasya, tinutuya ka ng mga taong laban sa grasya.
na hindi nila naiintindihan kung ano ang totoong nangyari. Na kung minsan pag pinag-isipan mo, ganito ang tamang isip, mabuti na lang nang mangyari ito, nasa biyaya na ako, dahil kung wala, baka hindi ko ito nakayanan. Kaya ko ito dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen. Merong iba't ibang mga perspective sa buhay. And it is important to view things the proper way. Sabi ng iba, kung kailan ka napunta sa grasya, tsaka nangyari sa iyan. But you can view it in a better way. Nang mangyari ito, salamat, nasa grasya na ako dahil sapat ang biyaya ng Diyos. Ang aking kalakasan ay ang biyaya ng Diyos. Shout amen. The Apostle Paul said, when I am weak, then I am strong. When did he say that? When the Lord assured him, my grace is sufficient for you. Can you say amen? Hindi po grasya ang ating problema. Ang grasya ang tulong sa ating problema. Ang grasya ang ating kalakasan sa gitna ng problema. Kahit hindi mo natagpuan ng grasya o hindi ka natagpuan ng grasya, darating talaga sa iyo ang problema na yan. Ang tawag dyan, guhit ng palad. That problem is destined to happen to your life. Hindi what mas magandang tignan natin ang perspective ng dumating ito, nasa biyaya na ako. Salamat sa biyaya ng Diyos. Come on, give Him praise. Clap your hands to the Lord. Shout amen. Everybody say, I am a child of God. One more time. There is a reason why we do that every Sunday. There is a reason why we affirm that every Sunday. I am a child of God. Dahil pag sigurado kang anak ka ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Amang sumasalangit. He loves you so very much. Shout amen. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all. Binigay niya sa atin. Ano pa ba ang hindi niya kayang ibigay kung naibigay na ang kanyang anak? Lakasan mo ang iyong loob. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Ang argumento ng Panginoon Jesus ay napakalakas. Sinong ama na kapag ang anak ay humingi ng tinapay, bibigyan ng bato? Sinong ama kapag ang anak ay humingi ng isda, bibigyan ng ahas? Ang wika ng Panginoong Hesus, kayong mga masasama, marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, lalo't higit ang mabuting Ama na sumasalangit. Give Him praise. Come on, clap your hands to the Lord. We have a good Father. We have a good Father. Shout amen. It's okay to cry. It's okay. It's okay to cry. Pag dumadaan kayo sa mga pagsubok ng buhay, pag tinatamaan ng sakit ang inyong katawan, pag parang nauubos ang inyong panggastos at nararamdaman ninyo ang pressure, it's okay to cry. He understands. He loves us. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Nakikita niya mga pag-iyak, nakita niya mga pagluha. Sabi ng Panginoon, isang magdamag lang yan. Bukas, lutas na ang iyong problema. Bukas, magaling ka na. Bukas, pinagpala ka na. Shout amen. That is why we believe that in Christ, my next season is? Amen. That's why we believe that. Hindi pwedeng puro bagyo. Hindi pwedeng puro ulan. Hindi pwedeng puro pagsubok. Dumarating din ang magandang umaga.
Shout amen. Hindi puro gera, hindi puro problema. Dumarating din ang magandang umaga. Everybody say, in Christ, my next season is coming. In Christ, my next season is coming. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Job, chapter 1. Job cried when he did not understand what is happening. He did not understand what has happened and what is happening. Devastating losses. Isang araw siya'y milyonaryo. Nung sumunod na araw, siya'y pobre. Naubos ang kanyang kabuhayan sa loob lamang ng isang araw. And making it even worse, 10 ang anak ni Job. 7 lalaki at 3 babae. Namatay lahat, sabay-sabay, sa loob ng isang araw. Ang mamatayan ka po ng anak, wala na pong salita na pwede ka pong hanapin para ilarawan ito. Pinupunit ang iyong laman na parang isipin kung paano mo kakayanin ng iyong anak ay namatay. Pero ito hindi po isang anak. 10 anak. 10 ataol ang nasa kanyang harapan. Pagkatapos maubos ang kanyang kabuhayan, namatay ang kanyang mga anak, ang kanyang kaisa-isang asawa, na nangako sa dambana na hindi tayo maghihiwalay sa hirap at ginhawa. Ang sabi ng kanyang asawa, Job, sumpain mo na ang Diyos at mamatay ka na. Sobrang paghihirap na dinadanas mo. Anong sabi ni Job sa kanyang asawa? Hangal! Hangal na babae! Marunong ka lang ba tumanggap ng mabubuting bagay mula sa Diyos? At susumpain mo ang Diyos sa mga bagay na hindi mo naiintindihan? Yan ang kahangalan ng tao. Gusto lang natin yung mga bagay na tinatamasa natin. Pero pag dumating po yung mga bagay na hindi natin naiintindihan, why would a good God allow these things to happen? Why me, Lord? Bakit ako? Bakit ang asawa ko? Bakit kami? Ito lang ang pinagkukunan ko ng trabaho. Ito lang ang aming kabuhayan. Bakit nawala pa? Questions. A lot of questions. Sa likod ng ating isip, kumisa napakaraming tanong na walang sagot. Binubomba natin ang langit at sinasabi, kailangan ko ng iyong sagot. Bakit mo pinayagang mangyari ito sa akin? Mga kapatid, hindi obligado ang Diyos magpaliwanag sa atin. At kung sakaling magpapaliwanag man siya, hindi ka rin siguradong maiintindihan mo. And how did Job respond? Of course, he cried out from the inside out. Alam niyo kung gaano tumagal ang siphayo ni Job? 9 months. 9 months. 9 na buwan. Isang masayang pamilya, isang marangyang pamilya. Natira siyang mag-isa. Patay lahat ng kanyang mga anak. Nakaupo po siya sa abo. Kinakayod ang kanyang balat dahil sa sakit at sugat. Nasabi sa Biblia, nagnanana at inuuod ang kanyang sugat. Yun po ang description ng Biblia. Look at the scripture. Job chapter 1 verse 20 to 21. Then Job arose, tore his robe
shaved his head, and he fell to the ground. And what did he do? Please tell me. Worship. He did not blame God. Hindi siya nanlamig. Hindi siya nagrebelde laban sa Diyos. Hindi siya tumigil sa pag-attend. Hindi siya tumigil sa paglilingkod. Patay na lahat ng kanyang anak. Naubos ng lahat ng kanyang kabuhayan. Inahit niya ang kanyang buhok. Siya po'y sumamba. Look at the next verse. He said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Now let me explain this. Job said this in a situation that he did not understand what is happening. But if you read the book of Job, it was not God who took away everything from him. It was not God. It was the devil. You have to read. Pero hindi alam ni Job. Hindi niya alam na ipinagmalaki ng Diyos si Job kay Satanas. At sinabi niya, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa ibabaw ng lupa. At sinabi ni Satanas, maglilingkod ba si Job sa iyo ng walang dahilan? Hindi ba't pinagpala mo ang gawa ng kanyang kamay? Hindi ba't pinaligiran mo ng proteksyon ng kanyang pamilya? Iunat mo ang iyong kamay laban kay Job, susumpain ka ni Job. Gustong patunayan ng Diyos kay Satanas na may mga tao sa lupa na naglilingkod sa Diyos hindi lang dahil sa pagpapala. It's okay to serve God because of the blessing. But look up here and look at my eyes, especially those of you who are watching this broadcast. Kapag ang mata mo nakatingin sa pagpapala at hindi sa nagpapala, mawawala ang iyong giya at direksyon. Dahil mas mahalaga ang blessor kesa sa blessing. Blessing may come and blessing may go, but the blessor stays forever. Amen. Amen. Well, I wish I have even more time to fully develop this story. I wish Job right now is in the center stage so we can talk more about Job. But you have to hold your peace because we will do that by the time we talk about Job. Job is not our subject. I just mentioned him because Job cried. Pero the day will come, and don't you ever miss it, we'll talk about Job even more. I-describe ko sa inyo kung ano nangyari kay Job. I-describe ko sa inyo kung ano nangyari sa loob ng 9 na buwan. At i-describe ko po sa inyo ano nangyari pagkatapos ng 9 na buwan. So that you will be enlightened. Do not focus on the blessing. Focus on the blessor. The blessor is bigger than the blessing. The blessor is bigger than the blessing. Shout amen. Blessing may come, blessing may go, but the blessor stays forever. Can you shout amen? Job 16:16. My face is red with weeping. Deep shadows ring my eyes. Nangangalumata na po siya, kakaiyak. Mapula na ang kanyang mukha, kakaiyak. Mayroon na po siyang nangangalung mata. Look at Job 17:7. My eyes have grown dim and dim with grief. My whole frame is but a shadow. Ano ibig sabihin nung my whole frame is but a shadow? Parang sinasabi niya, totoo pa ba ako?
O anino na lang ako? Naranasan nyo kuminsan yung merong masamang panaginip, tapos the only way to cut it off ay gumising ka na lang? Kasi hindi mo gusto yung panaginip, kaya gumising ka. At sabi, wah, buti na lang panaginip lang yun ah. At kung minsan, pag gusto mo yung panaginip, parang ayaw mo nang magising. Pero kung minsan, mas marami yung mga hindi magandang panaginip na parang ang tingin mo ay anino ka na lang at hindi na totoo. Kaya kailangan, minsan, tatapik-tapikin mo rin ang pisngi mo. Buhay pa ba ako? Totoo ba itong nangyayari na ito? Is this for real? Totoo ba to? Ito na ba yung itsura ko ngayon? Ito na ba yung aking kalagayan ngayon? Ito na ba yung balance record ng aming kumpanya? Ito na ba yung aking passbook? May puncher? Close account? Things like that. But I'll tell you, that is not your destination. You will only pass through because your next season is coming. Everybody shout, in Christ, my next season is coming. In Christ, my next season is coming. One more time, louder. In Christ, my next season is coming. Do you believe that? Yes. I'm sure you do. Psalms 34 verse 18. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Beautiful, isn't it? Malapit ang Diyos sa puso ng may mga dalahin sa puso. Malapit ang Diyos sa mga may dalahin at meron pong kabigatan sa puso. I like the Message translation in this particular verse. Let me show you. Same verse, Psalms 34 verse 18 from the Message. If your heart is broken, you'll find God right there. Where do you find God? Right there when your heart is broken. Broken with your children, broken with your marriage, with your finances, broken with your lover, broken into pieces. And if your heart is broken, what is the assurance? You'll find God where? Right there. Hindi ba yun ang pinag-uusapan natin today, that grace meets you where? In your tears. Look at the next line. If you're kicked in the gut, He'll help you catch your breath. Tagalog. Pag sinipa ka sa tiyan, mawalan ka ng hininga. Ang sabi ng Panginoon, tutulungan kita, bigyan kita ng CPR. You will catch your breath. Meaning, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Palakpakan si Lord, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen? Number 1, grace meets you in your tears. Number 2, I'm starting to close. Grace responds to your prayer. Tumutugon ang biyaya sa iyong panalangin. Kaya pag nananalangin ka, ang biyaya gumagana. Kaya huwag mong kalimutang manalangin. Pagganahin mo yung biyaya sa iyong mga pananalangin. Hindi ibig sabihin walang biyaya. Nandoon. Pero gumagana yung biyaya pag tiniklop mo na ang iyong tuhod at tinaklob ang iyong kamay at nagsimula kang manalangin. Grace
moves when we pray. Releasing it to God makes room for a divine response. Magbibigay ito ng opportunity for God to do and to do it His way, sa kaparaanan ng biyaya para sa kanyang kapurihan. 1 Samuel chapter 1 verse 10, following verses. Let's look at the story of Hannah. Lakaran natin ang mga verses na ito and we'll see kung ano nangyari kay Hannah when she wept bitterly and prayed bitterly. In bitterness of soul, Hannah wept much and prayed to the Lord. That is the best way to do it. When there is bitterness inside, pray. Verse 11. And she made a vow, saying, O Lord Almighty, if you will only look upon your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son. Yun po ang kanyang iniiyak. Humihingi po siya ng anak sa Panginoon. Then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. So namanata siya, nakukulilingapin ng Panginoon at bigyan ng anak, iaalay ko po siya sa iyo. Pangako po yan. Panata ko sa iyo. The son that you will give me will serve you the rest of his life. At ang palatandaan, no razor will ever be used on his head. Verse 12. As she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth. Si Eli, yun po yung priest doon sa temple. Hannah was praying in her heart, and her lips were moving, but her voice was not heard. Eli thought she was drunk and said to her, how long will you keep on getting drunk? Get rid of your wine. Judgmental. Ni hindi pa nga niya sigurado, hinusgahan na. Ang sabi, gaano ka na katagal nag-iinom at naglalasing? Iwasan mo na yung alak. Bah, judgmental. Mag-ingat din kayo kuminsan dahil sa halip na may mga taong makatulong sa inyo, sa inyong pagdadalamhati, nahusgahan pa kayo. Nadiin pa kayo. Mabigat na nga ang damdamin ni Hannah, nadiin pa siya. Sabi niya, siya'y napagkamalang lasing. Sumagot si Hannah sa verse 15. Not so, my Lord. Not so, my Lord, Hannah replied. I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. Sabi niya, hindi po ako nainom. Hindi ako umiinom ng alak, hindi ako umiinom ng beer. Sabi niya, hindi po ako lasing. I was pouring out my soul to the Lord. Verse 16. Do not take your servant for a wicked woman. Hindi po ako masamang babae. I have been praying here out of my great anguish and grief. Verse 17. Eli answered, go in peace, and may the Lord, the God of Israel, grant you what you have asked of him. Verse 18, she said, may your servant find favor in your eyes. Then she went her way, ate something, look at the last line, and her face was no longer downcast.
May pagbabago, wala. Mayroon. Pumunta siya sa templo, mabigat na mabigat ang kanyang kalooban. Pero pagkatapos, lumabas siyang magaang na ang kanyang kalooban. Maganda na ang bukas ng kanyang mukha. Wala na ang kalungkutan, wala na ang kalumbayan, wala na ang pag-iyak. Bakit? Sapagkat inassure sa kanya ang favor ng Diyos. Inassure pa lang, tuwan-tuwa na siya. Ano kaya ang damdamin natin na ibigay na sa atin ang pabor ng Panginoon? Amen? Now, you have to understand the progression of the story. Ang binabasa nating kwento, nangyari thousands of years ago before the cross. The favor was promised. May the God of Israel grant you what you have asked of Him. And she said, may your servant find favor in your eyes. Ang favor ay ipinapangako sa kanila noon. Before the cross. Ipinapangako sa mga tao before the cross. But after the cross, hindi na po ito isang pangako. Ito isang reality. Nasa atin na ang pabor ng Diyos. Shout amen. Hindi ho ba dapat mas maganda ang itsura ng mukha mo sapagkat alam mo nasa iyo na ang pabor ng Diyos? Verse 19. Early the next morning, they. Kasama na yung asawa. Kanina, si Hannah lang. They arose and worshiped before the Lord. And then he went back, yung mag-asawa went back to their home at Ramah. Elkanah, yun po yung husband ni Hannah, Elkanah lay with Hannah, his wife. Oh, look at the next line. And the Lord remembered her. Sa ibang translation, and the Lord remembered her tears. Kaya tandaan nyo po yung mga pag-iyak nyo. Alam nyo, maganda rin yung mayroong kang journal eh. Kasi gino-journal talaga ang journey. Kumbaga parang diary. Pero ang tawag po dyan, journal. Gino-journal mo yung mga journeys ng life mo. Nilalagyan mo ng date. Tapos isusulat mo doon kung anong mga nangyari sa life mo. Para by the time you look back, pwede mong tignan nung petsa na ito, nung panahon na ito, iyak ako ng iyak sa Panginoon sapagkat sa problema na ito. Pero paglipas ng mga panahon na yan, sa panahon na ito, galak na galak ako dahil nilutas na ng Panginoon ang aking problema. Shout amen. The Lord remembered her tears. Remember yung binasa natin kanina sa Psalm 56 verse 8, ibinobote, kinukolekta ng Diyos ang iyong mga luha at pinipreserve. Of course, spiritually speaking, mahalaga sa Diyos ang iyong mga pag-iyak. Ano po ang pangalan ng asawa ni Hannah? Elkanah. Ang pangalang Elkanah ay kombinasyon ng dalawang salita. El, God. Hanan, grace. Put that together, the God of grace. Or, the God who is the source of all grace. Hannah, Hanan, grace. Ang asawa niya si Elkanah, the God of grace. Or the God, the source of all grace and favor. Sumiping ang kanyang asawa. Sumiping si Elkanah sa kanyang asawa. And the Lord remembered Hannah's tears. What happened in verse 20? So in the course of time, Hannah conceived and gave birth to a son. She named him Samuel, saying,
because I asked the Lord for him. It's a beautiful name, Samuel. Ano po ibig sabihin ng Samuel? Well, literally, ang ibig sabihin ng Samuel from the root word sema, meaning to hear, God, to hear from God, or God has heard. Pinakinggan ng Diyos ang aking panalangin. Sema, Samuel, God has heard my prayer. Para naman po kay Hannah, I asked the Lord for him. Hiniling ko talaga siya sa Panginoon. At tinupad ni Hannah ang kanyang panata. Inialay niya si Samuel sa Panginoon. Marami po kasi ang ganyan. Nangangako, pero hindi tinutupad ang pangako. Kapag gusto magkaanak, Lord, pag binigyan mo kami ng anak, o kahit sa anong paraan, natural man o hindi natural, pag binigyan mo kami, iaalay namin sa iyo. Maglilingkod sa iyo. Nung lumaki na yung bata at nagpaalam, at ang sabi ng bata, Papa, Mama, magpapastor ako. Batang to! Daming gagawin sa buhay, magpapastor ka. Anong mapapala mo sa pagpapastor? Gutom yan. Mag-engineer ka. Mag-doktor ka. Mag-lawyer ka. Mag-business ka. Parang nakalimutan mo yung pangako mo sa Panginoon na, Lord, kung bibigyan mo ko ng anak, iaalay ko siya sa iyo. Well, kung gusto ng bata magpastor at maglingkod sa Panginoon, bakit hindi mo payagan? Ba't di mo suportahan? After all, kung di naman yan binigay ng Lord sa'yo, wala kang anak. Binigyan ka ng anak. Ngayon, nung magkaroon ka ng anak, ialay mo sa Panginoon. Kung magpaalam siya, at gusto niya maglingkod, suportahan mo. Sapagat hiniling mo yan sa Panginoon. That is your Samuel. Yan ang Samuel ng buhay mo. Or better yet, you have to look at the bright side of life. Na maring sa ngayon ay hindi pa direkta sa tagpo ng kanyang buhay nangyayari ang mga ito. Dahil hindi naman pagpapastor lang pwede paglingkuran ng Diyos. Pwede siyang maglingkod sa Diyos sa pamagitan ng anumang propesyon na kanyang piliin. Kung sinabi niya, gusto ko mag-engineer, gusto ko maging doktor, Dad, gusto ko mag-business. Anak, go ahead, supportahan kita. Gusto ko yumaman ka, maging milyonaryo ka. Then, nung yumaman ang bata at sabi niya, gusto ko ngayong maglingkod sa Diyos sa pamagitan ng matapat na pagsuporta sa gawain ng Panginoon, huwag niyong pigilan. Sapagat yun ang paraan na pwede siyang makapaglingkod sa Panginoon dahil hindi lang po pagpapastor ang paglilingkod sa Panginoon. Dahil matay mong isipin, kung lahat tayo dito, pastor, wala na tayong offering. Salamat sa Diyos. Hindi lahat kayo pastor. Pero salamat, mahal natin ang gawain ng Panginoon. Praise God. Come on, give Him praise. Talking about prayer. We don't pray the way they did in the Old Testament because they live in a different time than we do today. Yung mga prayers na nakasulat sa Old Testament, you don't copy it verbatimly. They pray like that, so we pray the same. Oh, no. They live in a different time. We live in a different time today than they lived. Hindi pwedeng cut and paste, gagayahin mo yung prayer. Tulad ng prayer ni Hannah, then you will pray like what Hannah prayed. No. Get the principle and then do it in a different way. How do we pray? We live in a different time, so we need to learn how to pray a different kind of prayer. Learn it. Learn to pray a different kind of prayer.
Bishop, what is a different kind of prayer? This is what we call the New Covenant prayer. Iba to kaysa sa Old Covenant prayer. Hindi po wini-wish ang favor and blessing today like what they did in the Old Covenant. They wish. No, we don't wish today. We affirm, we declare, we believe. Dahil hindi tayo pagpapalain pa lang, pinagpala na tayo at pinaburan na tayo ng Panginoon dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga pinag-aralan natin minsan dito, kapag kabiyaya, hindi mo sinasabing, God bless you. You don't say that. Pwede mo lang sabing, God bless you sa unbeliever. Pero sa fellow believer, lalo na kabiyaya, you do not say, God bless you. That is wrong. You say, stay blessed. The Lord has blessed you, stay blessed. Pinagpala ka na ng Lord, manatili kang pinagpala. Stay blessed. Stay healthy. Stay beautiful. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Or, better yet, we can put it in a most simple way. You must learn how to pray the grace way. This is my newest ebook, teaching you how to pray the grace way. Because you have a choice. You pray the works way or you pray the grace way. The grace way is always the best way. Can you say amen? Amen. But you cannot do that unless you know how to do that. Get a copy, read, learn, apply. Can I say this? Sa ebook na to, diniscuss ko ang maraming klaseng panalangin. Mananalangin ka sa pagkain, mananalangin ka sa umaga, mananalangin ka sa gabi, mananalangin ka sa problema, mananalangin ka sa sakit. Any and every kind of situation na you need to pray, you must pray the grace way. Learn it and do it. Let's see them again. Two things when grace finds you. Basahin natin malakas. Sabay-sabay. Ready? Number one. Grace meets you where? In your tears. Number two. Grace responds to your prayer. Now let's do the life application. Number one. Bring your pain to God. Very simple, but I believe very powerful as well. Huwag mong dalhin kung kani-kanino. And can I say this, please? Huwag mong dalhin kay Facebook ang iyong mga sipayo ng buhay. Pagpepestahan ka ng mga chismoso at chismosa, dahil pag pinost mo yan sa Facebook, pag-uusapan ka na ng buong mundo. Si kumare pala, may problema sa asawa. Si ninang pala, may problema sa anak. Pag gumanyan ka, lalapit na ang mga kabayo. And you have to understand, Facebook ay hindi po platform ng problema. Ang Facebook could be a very good platform to honor God, to honor His grace, to honor His power in your life. I-post mo pag solve na ang problema. Kapag problema pa lang, huwag mong i-post. Ilapit mo lang kay Lord. Pag na-solve na, you honor God publicly.
to seal the solution para maselyuhan at wag nang bumalik ang problema, di na maulit dahil ikaw ay pinagpala na at pinaboran. Can you say amen? Like Hannah, who poured out her soul before the Lord in her barrenness, we too can bring our pain to God. Not to earn His favor, but because in Christ, His favor is already yours. In the new covenant, our tears are never wasted. God hears, remembers, and works all things for our good, turning our deepest sorrows into testimonies of His faithfulness. Remember, Psalms 30 verse 5, weeping may last through the night, but joy comes when? In the morning. 1 Peter chapter 5 verse 7, from the Living Bible, let Him have all your worries and cares, for He is always, not sometimes, not many times, for He is always thinking about you. Beautiful, isn't it? God is always thinking about me and watching everything that concerns me. Lahat ng bagay mahalaga sa akin, mahalaga sa Diyos. And He is watching over you. He is thinking about you. And He's watching everything that concerns you. Can you say amen? Now, gaano kahalaga, Bishop, everything that concerns me? I'll show you how important that is. Psalms 138 verse 8. I want you to memorize this verse. Napaka-iksi ng verse na to. Kayang-kaya ito kahit yung may 20% discount. Kaya nyo to. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Ready? Look up here. Look at the screen. Psalms 138 verse 8. Basa! One more time. Sabay-sabay. The Lord will perfect that which concerns me. What does it mean? This is what it means. If it concerns you, it concerns God. If it matters to you, it matters to Him. Because you matter to God. Sobrang pagmamahal niya sa iyo. Namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Hindi kanya pwedeng panoorin, lamunin ang problema, talunin ang problema. Darating ang saklolo, darating ang tulong, darating ang biyaya, sapagkat anak ka ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Praise God. So what do? You have to bring your pain to God. Number 2, pray over your pain the grace way. You have a choice. You can do it the grace way or you can do it the works way. Choose. You can do it God's way or you can do it my way. What's your choice? The better choice is the grace way. Hannah prayed over her pain, not in bitterness, but in surrender, trusting God's heart for her. In the same way, today, praying the grace way means laying our burdens before Him with confidence that through Christ and His finished work, His favor is already toward us, and His answer will always flow from His abundant grace. The grace way, hindi ka nagbabaka sakali. The grace way, hindi ka nanlilimos. Sa grace way, meron kang kumpiyansa. You enter His presence as a child of God. Anak ka ng Diyos.
Hindi ka po outsider. Member ako ng pamilya. Anak ako ng Diyos. Pwede akong umupo sa hapag at kainin ang tinapay na mga pagpapala at pabor para sa mga anak ng Diyos. 1 John chapter 5 verse 14. This is the confidence we have in approaching God, meaning in your prayer. This is the confidence in our prayer, in approaching God, that if we ask anything according to His will, what is the guarantee? Come on, look at the verse. What is the promise? Present tense, isn't it? Hindi ho sinabing, He will hear us. Kung nakasulat dyan, He will hear us, masarap na rin ang pakiramdam. Kasi kahit paano may promise, pakikinggan niya tayo. Pero it was not even a promise. You know what is this? Reality. Because present tense is reality. He hears us. Hindi po, pakikinggan niya tayo. Pinakikinggan tayo ng Diyos. Maaring magkamali ka ng mga salitang binibigkas mo dahil limitado naman ang iyong kaisipan. Pero binabasa ng Diyos ang puso at isip mo upang malaman mo sa iyong sarili na ikaw ay nakakalapit ng may kumpiyansa. Can you say amen? Ano po ang kasiguruhan na pakikinggan tayo ng Diyos? Kung tayo'y hihiling anuman ayon sa kanyang kalooban. Ano ba ang kalooban ng Diyos? What is the will of God? John chapter 6 verse 40. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him. Look up here. That is the will of God. What is the will of God? Look to the Son. Look to Jesus. Believe Jesus. What is the will of God? Look to the Son. Not to the mother. Not to the church. Not to the pastor. Look to Jesus. Believe Jesus. And if you pray according to the will of the Father, the promise, He hears us. Can you say amen? Amen? The reality ng ating prayer is based on Christ and His finished work. Because Christ and His finished work is the sum total of the grace of God and the will of God. You cannot separate Christ from His finished work. That is why it is Christ and His finished work. Kapag inalis mo ang finished work, there is no true Christ. Because the true Christ has finished the work. Kapag inalis mo ang Christ, there is no finished work. That's why it's one. The message of the cross, Christ and His finished work. The sum total of the will of God. That is how you pray the grace way. Focus, anchored in the finished work of Christ. Let's see them again. 2 life application. Basahin natin malakas at sabay-sabay. Ready? Sit up straight. Ready? Application number 1. Bring your faith to God. Number 2. Bring your pain to God, and you pray over your pain. And how do you do that? The grace way. Now look up here. This is my finals. If you do this, what do I mean? If you do this, if you bring your pain to God, if you pray over your pain, the grace way, your heavenly Elkanah will bring forth your spiritual Samuel in your life as you enter your next season. If you want your heavenly Elkanah
the God of grace, the source of all grace, to come and bring forth your heavenly Samuel. What is your heavenly Samuel? Anything you ask God for. Yun yung mga gabi-gabi iniiyak mo. Pwedeng kalusugan, pwedeng kaginawaan, pwedeng promotion, pwedeng anything that concerns you, concerns God. The heavenly Elkanah will bring forth your spiritual Samuel as you enter into your next season. Because we believe the big idea is, in Christ, my next season is coming. Say it again. In Christ, my next season is coming. Mas malakas at sabay-sabay. In Christ, my next season is coming. Do you believe that? Amen. How many believe that today? Taas ang kamay ng mga naniniwala. Palakpakan natin ang Panginoon. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and be saved, because your next season starts today. Receive Jesus and be saved. Kung nais mong tanggapin ang Panginoon Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, taas mo ang iyong dalawang kamay, at sa lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito, samahan po natin ang ating mga bisita na nanonood sa broadcast na ito. Mananalangin po tayo ng sabay-sabay. Nakataas ang dalawang kamay, nakapikit ang mata, at manalangin po tayo. Sumunod kayo sa panalangin ng pagtanggap. Kung gagawin mo to sa unang pagkakataon, ariin mo na isang personal mong panalangin. But if you have done this before, and I ask your good heart to do this, alang-alang sa ating mga bisitang nandito sa bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast, manalangin po tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Sa loob ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, tayo natin magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Kunin po natin ang ating communion elements, mga kabiyaya. Let's do this together. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpirapiraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpirapiraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Atin po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito ng taos puso.
Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon nang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon nang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang big idea? Mas malakas pa. Yung dumadagundong. Do you believe that? Of course, it only happens to those who. How many believers we have? Palakpakan natin si Lord. Praise God. Praise God. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay blessed. Stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!